video po, gusto ko pong mai-share sa inyo or mailatag tong information na to for the question na kanino ba magandang mag-save ng pera? Kay GCash ba or kay Maya? Which is something a dilemma rin po for an ordinary Filipino. Bakit? Kasi hindi naman po lahat ay financial savvy na alam yung Maribank, diba? Alam yung Tonic Bank, yung CIMB Bank, na may magandang benefit and interest. Hindi naman po lahat ganon. Karamihan po pa rin po sa mga tao nagre-rely sa paggamit ng GCash at na Maya. And usually, hindi nila alam kung alin ba sa dalawa ang best na pag-savean ng pera. So in this video, ilalatag po natin kung alin sa dalawang to ang maganda at pwede niyong paglagyan ng inyong pera. At kikita pa ng interest na mas malaki. So samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Common Filipino or common tao, hindi talaga sila aware with other financial products na meron tayo sa market. Like Pariba, one of the best, TEPBank, CIMB, di ba? Yan yung mga maganda yung interest rate. However, for a common Filipino, ang madalas na nakita nila is GCash. And alam nila na ang competitor ng GCash is si Maya. Kahit pa paano alam nila yung mga traditional bank, but they wanted to go for kahit pa paano mas convenient. Kaya sila naglalagay ng pera sa e-wallet sa GCash. Possible din na hindi nila alam na sa loob ng mga e-wallets na to ay may mga savings account na better option for them to store their monies. So kadalasan siguro ang ginagawa ng common Filipino is that ginagay nila ang pera nila sa kanilang e-wallet lang. Which is, it is not recommendable or advisable. Bakit? Ito po, pag-uusapan po natin. So, unahin natin si Maya. Si Maya, meron din nga siyang e-wallet. But hindi ko po nire-recommend talaga maglagay kayo ng pera sa e-wallet. What is recommended is that if you have medyo large amount of money, for it to your savings bank. And in this case, kay Maya Savings Bank. With Maya Savings, yung pera mo can earn up to 3.5% na cap up to 5 million pesos. Ibig sabihin po neto, kung meron kang less than 100,000 nilagay mo dyan, it would earn 3.5% of interest. Na kapag nilagay mo po yan sa e-wallet lang ni Maya, wala pong mangyayari. Thus, kung dyan po kayo naglalagay ng pera, dumababa pa po ang purchasing power because of inflation. Pero kapag nilagay po natin yung pera natin dyan, nag-open po tayo ng Maya Savings Account, dun po natin nilagay, kahit pa paano mapre-preserve po ang purchasing power ng perang sinisave nyo. Now, let's move on kay GCash. So sa GCash e-wallet, wala naman po siyang bank, diba? Di po siya katulad ni Maya. Maya is a bank. Si GCash is an electronic wallet lang. However guys, GCash partnered with couple of companies to provide banking service within the GCash app. Ang kinagandaan po kay GCash is medyo po siya, diverse po ang pagpipilian nating banks. Meron po dyan traditional bank, meron po dyan rural bank, and meron din po dyan mga universal bank or commercial banks na katulad po ni CIMB. So, ano-ano po ba yung mga banks under GCash? So, una-una na nag-partner with GCash ay si CIMB. When you open a GSave account sa loob ng GCash nyo, you will be given around 2.4% na interest. And it can go as high as 5%, 7% interest right now, depending yan sa promotion ni CIMB. So, you may want to check the CIMB website for their current promos. Next is a digital bank, which is si UnoBank. Kay UnoBank naman, yung pera nilagay mo dyan can earn as high as 3.5% if ang nilagay mong pera dyan ay minimum na 5,000. 5,000 and above can earn an interest of 3.5%. Pero pag below 5,000 pang nilagay niyo dyan, mag-earn lang po yan ng 3%. Pero kung titingnan nyo, mas okay na rin po yan versus the base interest ni CIMB. Next is si Maybank. Hindi po Maya Bank ha, Maybank po. Maybank is a traditional bank. Though medyo mababa po ang interest niya, ang interest po na binibigay lang po niya ay 0.35% per annum. Though nagbibigay rin po sila ng promotion every now and then that interest can go as high as 5%. But promotion na po yun. Medyo hindi po ganun ka-attractive itong offering ni Maybank versus sa mga other banks na nasa loob ng GSave. Next is a traditional bank, si BPI. So si BPI partnered with GCash to offer the BPI My Save Up account. So ito naman dahil conditional bank siya, talaga sobrang baba po ng interest. Yung interest mo niya ay naglalaro lang sa less than 1%, 0.0925%. Sobrang baba po niya, parang hindi po siya makakatulong to preserve the purchasing power ng pera niyo. The good thing nandito with BPI is kilala si BPI, thus medyo secure ng pera niyo. Pero for me, hindi siya ganun ka-attractive. Last but not the least is si Cebuana, si Savings. Not sure if you're aware, hindi lang po sanlaan talaga si Cebuana. We have reviewed Cebuana na rin po. This tinatawag din po sila microbank
because they offer micro savings account. Kay Cebuana naman, their interest can go as high as 3.5% but the base interest po ay 3%. So there are promotions kaya umaabot ng 3.5%. Maganda po siya, mataas po ang interest, however medyo mag-ingat po kayo dahil medyo hindi po ganun kalakihan yung bangko na to. Some have reported that are having issues with transferring money in and out with Cebuana Easy Savings. So, medyo test nyo na lang po muna. But for me hindi po comfortable gumamit ng Cebuana E-Savings because of these reported issues. Okay, nakita nyo po yung interest ng mga banks under GSave. Kung interest at interest lang naman din ang pag-uusapan natin, mas okay na po na mag-bank kayo with Uno Bank or even CIMB Bank. Ito po yung 2 banks na highly recommended ko po na paglagyan nyo po ng pera nyo instead of sa e-wallet lang. Just note lang po na free po ang transfer from your GSave papuntang e-wallet and from your e-wallet papuntang GSave. Thus, pag nilipan nyo po yan sa bank under GSave, kumikita pa po yan ng interest and at the same time, mas secured po ang pera nyo. Ngayon, balik na po tayo sa question na saan po mas maganda? Tambaya Bank po ba? Or sa GCash with varieties of bank na pwede niyong pagpilian? Well, it depends po sa pangangailangan nyo. Ako po, I am drawn towards sa malaking interest and mas secure na account. For me, ang pipiliin ko po ay si Maya Savings Bank. So kung bago lang po kayo pinafollow ako, katulad po neto na nagkaroon po ako ng 100,000 savings challenge kay Maya Savings, wherein yung pera ko pong 100,000 ay kumita na around 500 plus pesos sa loob lamang po ng 22 days. And ibig sabihin lang po neto, factoring the current inflation, hindi po nawala ang purchasing power ng 100,000 ko and kumita pa po siya. Thus, comparing the benefits na nakuha ko kay Maya Savings versus dito sa mga banks under GSave, mas recommendable ko po talaga itong Maya Savings Bank. But again, it really depends on what are you looking for a bank na paglalagyan ng pera nyo. But kung meron ako isang gustong i-highlight sa inyo is that never put your money sa e-wallet lang. Kung kayo po ang papapiliin ko po, alin po sa dalawang service ang pipiliin nyo? Ang Maya Bank po ba or ang GSave? At bakit?